Hey mga brods, binulungan nga ba ni Boss RSA, ito pong si Boss Al Francis Chua para mamaya sa Game 6. So mga brods, ito na bakbakan na ng Magnolia versus SMB sa ating Game 6 serye. Mamaya na yan mga brods at dito na nga natin makikita kung talagang papalag pa ba ang Magnolia Hotshots versus sa SMB dahil isang panalo na lang mga brods, mapapakampyon na ni Coach George Gallen, ito pong SMB ulit. So magugupitan na nga daw. Ito pong si Kit Jimenez dahil ito ang pustahan nila ni Junmar Fajardo. So ito na nga tayo, back to the ball game tayo mga brods. Syempre, aasahan na natin yung mahigpit na depensa ng Magnolia Hotshots mamaya at dun sa last vlog natin, alam ko nga medyo naiinis na sila kay Jericho Cruz at isa yun sa mga babantayan ng Magnolia dahil alam naman nila na isa ito sa mga talagang gunners na ng SMB at ito yung tumira talaga sa kanila nung Game 5. Tapos mga bros, lilimitahan din nila ito pong si Benny Boatwright Jr. Lalong-lalo na rin ito pong si Junmar Fajardo sa ilalim. Kaya kailangan matigas-tigas at alerto kung dumepensa. Ito pong sina Ian Sanggalang, ito pong sina James Laput, Jackson Corpus at ibang mga wingmen na ito po ng Magnolia Hotshots. So ito talaga mga bros, syempre kung maliit ang iyong lineup, dadaanin mo ito sa bilis. So mamaya, baka dadaanin ito sa bilis ng Magnolia. And yun nga mga brods, so mga pass break plays, sa mga full court press, siguro doon na to gagalingan ng Magnolia Hotshots para nga mga brods, ma-pressure agad ito pong SMB at lalayuan nila ito. Sa SMB naman, kung gusto talaga nilang makapagkampiyon na mamaya, dapat talaga mga brods, malimitahan din nila ito pong si Paul Lee na talagang ito ang isa sa mga kamador ng Magnolia. At kapag uminit ito, syempre, ito talaga yung angas talaga, yung real angas ng Tondo. So, syempre mga brods, hirap pigilan si Polly pag nag-init na. Pati, ito pong si Gio Halalon, dapat mabilis-bilis din yung pagdepensa nila kay Halalon. Dahil ito pong si bus driver, talagang iniiwan niya mga brods kung sino yung nasa harap niya. So, syempre mga brods, kailangan mabilis-bilis din yung nagbabantay like CJ Perez, Simon Enciso, or sina Romeo or Kit Jimenez ang magbantay dito kay Gio Halalon para nga dikitan nila yung speed neto, pati na rin sina Mark Baroka. Kailangan malimitahan ito ng SMB mga kabrods, pati niya rin yung mga ibang umi-score dyan. And syempre si Tyler Bay mga brods, yung import ng Magnolia. So sa Magnolia kasi mga brods, mahihirapan talaga sila sa depensa. Hindi nila alam kung sino yung pipigilan nila sa SMB dahil death 15 nga. Kaya para sa akin mga brods, dehado talaga ito pong hotshots sa serye na ito sa finals round. Lalong-lalo na sa lineup, malaking SMB, mga shooters pa. And yun nga mga brods, solid din yung kanilang mga plays. Kaya nga mahirapan talaga ang Magnolia. Kaya saludo tayo sa hotshots. Biruin nyo, ang Hinebra nga hindi nakaisa sa SMB nung semifinals. Swinip nila. Ang Magnolia nakadalawa na ngayon mga brods. Kaya saludo na rin sa Magnolia kung ito lang ang kanilang aabutin sa Game 6 lang. Dahil nakadalawang panalo na rin sila against a super team and death 15 na SMB squad. Pero kung manalo sila mga brods, mamaya talaga magdo-do or die at talaga mapapahanga kayo sa Magnolia Hotshots. Kaya ikaw mga brods, alam ko nga napaka-exciting mamaya dahil alam ko babawi sila sa mga asaran na tinanggap nila kay Jericho Cruz dito sa Magnolia Hotshots. Kaya ito pong SMB, gusto rin naman nilang makakapagkampiyon na dahil kapag pinanalo mo itong Hotshots, talagang delikado ka na sa Game 7 sa do or die mga kabrods. Pero kung doon sa binulungan ba ito ni Boss RSA, mga brods, syempre hindi na. Made the best team win na ito. Wala nang angal dito sina Boss Al Francis Chua at Boss RSA. Dahil kung sino naman manalo dito, walang mawawala sa kanila. Magbe-benefit pa sila. Pero syempre sa gate attendance, doon lang sila kikita talaga ng malaki kung pinapaabot talaga ito ng Game 7. So dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga kabrods. Speaking of defending champions na nawala na nga ngayong Commissioner's Cup Finals, eto nga pong si Stanley Pringle ng Barangay Hinebra San Miguel ang isa nga sa mga hinahanap nila at dapat nga tumulong nung panahong kailangan siya nung ito pong SMB ay ini-sweep na ng Barangay Hinebra San Miguel sa Game 3 series ng SMB versus Barangay Hinebra San Miguel. So hinahanap nila yung former scoring champ ng Global Port Batamper na si Stanley Pringle. Ang kaso nga lang mga kabrods,
Simula nung game 1, hindi nagiging consistent. Ito pong si Stanley Pringle, kung di man ako nagkakamali, single digit nga lang yung mga naiaambag niya dito. Pero alam naman natin na isa si Pringle sa mga talagang aasahan dapat ng Ginebra na umiscore. Yes, alam naman natin, magaling dumepensa rin kahit papano yung SMB kay Stanley Pringle. Talagang tinatao or inaasawa nila ito. Pero mga brods, may mga plays naman si Coach Tim na pwedeng maging komportable kay Pringle na tumira. Ang kaso nga lang, hindi nagiging consistent si Pringle. Marami siya ring namimiss mga kabrods na shots. So sayang na sayang din dahil syempre kung pumutok sana si Pringle and lumabas rin sana yung laro ni Amici, siguro nga magiging iba yung storya ng game. Pero ito pong si Pringle kasi nawawala na sa akto. Pagdating sa mga crucial plays, inaasahan nila lagi si Scottie Thompson. Syempre alam naman natin, si Scottie more on pass first ito. Miminsanan na lang din naman tumira at efficient din naman si Scottie kapag kailangan na. Pero syempre ito pong si Scottie Thompson, gustong gusto niya naman tumira yung mga teammates niya na alam niyang scorer talaga mga brods, na katulad ni Stanley Pringle. Ang kaso nga lang, namimintis mga kabrods. At ito nga, may pinaplanong Barangay Ginebra San Miguel dito mga brods ha. Kung itong si Pringle ay inconsistent na, dito naman sa mga next seasons natin mga kabrods, dito na nga nila iti-trade ito at pinag-uusapan na rin dahil pagdating nga sa semis nawawala si Pringle. Why not i-trade ito sa mas better na player na crucial player, and medyo bata pa mga kabrods. At ito nga, may pinaplanong Ginebra na ipa-negotiate ito pong Terra Firma Jeep ang kanilang number 1 pick na si Stephen Holt mga kabrods. May mga issue nga rin tayo dito. Syempre, number 1 pick, bawal pa i-trade yan. Pero nakapaglaro naman na rin kahit papano ito pong si Stephen Holt sa Terra Firma Jeep. So, mga brods, malay natin, pwede na i-trade ito pong number 1 pick ng Terra Firma Jeep. At isa pa dito, ayos rin naman. Ito pong mga average score neto ni Stephen Holt from elimination round dahil ito pong si Stanley Pringle, ma-average nga ito na 7 points per game. And ito pong si Stephen Holt, 12 points per game ang kanyang ina-average sa Terra Firma Jeep. So medyo mataas nga. And alam ko nga hindi naman ito magiging number 1 pick ng wala lang dahil alam kong magaling talaga ang player na ito. Biro niya, 6'2" or 6'3" guard. Sorry mga bro, 6'4" point guard or shooting guard pala. Ito pong si Stephen Holt. So malaki-laki ito mga kabrods. Pwede nila itong gawing shooting guard din na Coach Tim Cone. And gustong-gusto ni Coach Tim yung medyo malaki-laking point guard like Stephen Holt. So talagang possible na makuha nila. At ito pa, may mga experience na rin ito sa iba't ibang bansa. Like Czech League, nag-champion yan noong 2017. Tapos naging All-NBL second team pa. Ito pong si Stephen Holt. So it means na isa ito talaga sa mga scorer mga brods. Kaya pagdating sa Terra Firma, umi-score talaga. Ito pong si Holt. Yun nga lang, mas maganda siguro kung nasa magandang kuponan ito pong si Holt, mas magandang sistema at magiging komportable itong umiscore ng umiscore. Kaya mga brods, ang problema nga lang, kung gugustuhin man ng Ginebra si Holt, dapat bibitawan nila si Pringle dahil yun ngang napapansin nila na hindi lopsided pag ito ang nangyari. Dahil si Pringle, former scoring champion rin naman ito. Kaya komento mo lang ang opinion mo dito mga brods ha. Stephen Holt to Stanley Pringle, sa tingin nyo ba sino ang yamado sa trade na ito? Kaya salamat po sa panonood mga brods. This is our data dahil it's yun lang. I'm out.